Sa Pilipinas, I think nabulabog po talaga tayo dito sa panahon ng mga dilaw ng napakatagal po, ano? And so I think lumalala po yung sitwasyon under President Bongbong Marcos, no? That is why I think it's important to balance off this situation sa Pilipinas by having more political leaders that will be bringing the country back to the more stable and traditional values. Ito ngang panukala ni US President Donald Trump na magkaroon po ng nuclear deal with Russia and China para po at least man lang siguro mapababa yung defense budget. So magamit pa nila yung mga budget nila para sa defense. Well, nakikita na natin yung malinaw na pagpihit na po ng Estados Unidos sa mga nakaraang dekada, lalo-lalo na itong panahon ni Joe Biden na pagtutulak tungo sa World War III. Ano? At ito ay malaking pasasalamat tayo sa mga nangyayari. At napapakita po ni Presidente Trump na siya ay natututo sa kanyang karanasan nung unang administrasyon niya, nung Trump 1.0, siya nga ang umatras kumalas sa Intermediate Nuclear Forces Treaty, kasunduan with Russia na yung mga intermediate range pag-uusapan at dahan-dahan tatanggalin, kokontrolin. Si Trump ang umalis po dyan at ngayon bumabalik po siya sa nuclear talks, which is good news. Ano? So yung sa pag-atras ng Estados Unidos under Trump sa Trump 1.0 ay dahil po sa ill-advised po ng mga hawks sa Estados Unidos na si Pompeo at si John Bolton na kanyang dito sa Trump 2.0 ay talagang madiin niyang sinabi na hindi po isasali sa administrasyon niya itong mga super hawks. At the same time, kailangan mag-iingat din po tayo at tulungan natin si Trump. Dahil sa loob ng Estados Unidos, meron ding mga person na nandiyan pa rin, yung tinatawag na deep state, na yan po talaga ang objective, ang goal ay ang World War III. Habang nakikita natin itong mga magagandang balita sa administrasyon ni Trump 2.0, meron din po tayong nakita na mga sinisingit na mga gawa, ang mga hawks din na nasama po ni Trump sa kanyang administrasyon, tulad ng pagtanggal ng US State Secretary ngayon, si Marco Rubio, doon sa direktiba ng Estados Unidos tungkol sa Taiwan at tinanggal yung provision doon sa utos na yon na the United States recognizes only the one China policy. Tinanggal po yun. So we don't know if President Trump knows this, pero marami pong mga anay pa rin pong gumagalaw po sa loob ng administrasyon ni Trump 2.0. So ang ating dapat papel po dyan ay tulungan si Trump para tuloy-tuloy niya ang peace initiative po niya. Peace initiative that hindi lang po kailangan ng mundo pero mas kailangan po ng Estados Unidos dahil po talagang kailangan po nila i-cut yung kanilang budget ng 2 trilyon taon-taon. Dahil po 37 trillion na po ngayon ang utang ng Estados Unidos sa mundo at sa sariling mga mamamayan niya. At ito'y nadadagdagan ng 1 trillion every 3 months. At yung kanilang binabayad lang sa interest lang po, wala pa po yung principal. 1 trillion a year na po, mas malaki pa po sa defense budget. Kaya po maganda yung balita na tinutugunan na po ni Trump at yung administrasyon niya at sa pamamagitan ng DOGE, ni Department of Government Efficiency, ang pagtatapyas ng mga budget ng mga luho na budget ng Estados Unidos, pati po yung mga budget na pang-subversibo o pang-subversyon sa mga bansa na maliliit tulad ng Pilipinas na hindi po sunod-sunuran sa kanila or kung sumusuporta sa kanila ay dinadagdagan po nila ng mga USAID support, National Endowment for Democracy support.
Pero ayan po, ito'y magandang balita po again from the United States is that umiikot na po yung balita na ikakat po na tatapyasin ni Trump 2.0 ng kalahati po ang military budget nila from 800, 900 billion dollars down to 400, 500 billion dollars. So we can expect to see the impact in the Philippines and maybe very soon the withdrawal of US bases from the Philippines. Opo, opo. At ang isa po sa naobserbahan natin, kung ang Amerika ay lumalapit po at nakikipag-usap sa Russia, particular na rin sa China, ang Pilipinas, tayo ba ay ganun din ang ginagawa natin? Nakikipag-usap na ba tayo sa China pagdating sa mga issue natin sa panlabas? Well, malinaw po sa talumpati ni Bongbong Marcos doon sa launching nila ng mga kandidato nila na pinagbibintangan lahat ng mga problema ng Pilipinas sa China at tinuturo ang Team Duterte o Team PDP laban o PDP, yung mga kandidato na laban po sa kasalukuyang administrasyon, laban dito sa panglalait po sa China at pang-aakap po sa Estados Unidos, todo-todo. Ang problema po sa pag-akap po ni Bongbong Marcos sa Estados Unidos ay hindi po yung akap kay Trump dahil mukhang ayaw ni Trump yung akap ni Bongbong Marcos. Ang problema po hanggang sa kasalukuyan, nakaakap pa rin po si Bongbong Marcos sa deep state nga na maaaring makalaban ni Trump very soon at this might break out into the open. Dahil po narinig na natin po yung mga batikos kalaban kay Trump nitong mga super hawks sa Estados Unidos, no? So, yun ang problema ni Bongbong Marcos. Nakatali po siya, nakatanikala siya sa deep state. Dahil yun ang mukhang na ging kausap po niya through Biden, yung mga inaareglo po niya whatever they are, doon sa mga secret deal niya sa Estados Unidos na nagbenta po siya ng kaluluwa niya sa Estados Unidos. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Sir Man, itong ginawa po ng Pangulong Donald Trump na denuclearization, sa tingin po ninyo, hindi na po, ito'y nagpapatunay lamang na ayaw po ng giyera talaga ang Pangulo ngayon ng Amerika. At posibleng yung mga haka-haka, yung ating mga pagdududa, mga sinasabi, usap-usapan na magkakaroon nga ng mga giyera banda dito sa ating bansa, sa mga kapitbahay natin, posibleng ito'y mahinto na. Well, malinaw po kaya po umaatas na po si Trump 2.0. Sa mga gera po, unang-una, inuubos po ang kaban ng bayan ng Estados Unidos po yan. And it will be taking 10 more years at least bago po sila makabalanse po ng kanilang budget at revenues, yung kinikita po nila. 10 years at least to revive their industrialization para makakompetensya po sila sa pandaigdigang merkado laban sa super industrialization and industrial efficiency ng China. So mahaba pa pong panahon and talagang walang choice, walang ibang paraan ng Estados Unidos kung di umatras muna dahil po talagang talong-talo po sila. At itong isang malaking bagay po na nangyari po itong mga nakarang linggo ay yun na nga, yung pag-amin ng Estados Unidos na talo sila sa Ukraine. And yan po ay pag-aamin din po na kung sakaling magkaroon ng labanan po ng Amerika at China ay matatalo din ng Amerika. So this is a very clear admission na marami pong pag-aayos ang gagawin dapat ng Estados Unidos sa sarili niya. So that's good news and it will last. But the pressure is still there on Trump to do some crazy things sa mundo. But I think si Trump kahit na po din sa mga kanyang mga cabinet members ay merong mga hawks po dyan, siya ang may final say and that's good news na ang kanyang kaisipan po ay talagang tungo sa pag-aayos po ng mundo
katulong, kabalikat po ang Rusya at ang China. So yun ang magandang balita po. Kamentong, magandang umaga, si Admar po Yes, good ito. morning. Opo, ang Good pinatutunan morning, ko lang Admar. dito ni Presidente Trump ay bagong mga nuclear weapons po. So itong naging hakbang na ito na magkakaroon sila ng kasunduan na wala nang gagawing mga bagong mga nuclear weapons ay magandang panimula. Pero mas maganda ba kung magkaroon talaga ng zero or kakayanin ba talaga yan na mawala yung kanilang mga nuclear assets po, Kamentong? Well, the nuclear disarmament campaign, ilang dekada na po yan. No? Simula po nung lumabas po yung nuclear weapons at nagamit sa Hiroshima at mga some years right after that, nagsimula na po ang global campaign for the nuclear disarmament. Ito po ay naantala, na-postpone dahil po sa mga global conflicts sa politika ng Estados Unidos at ng Cold War for a while. But ito po ay dapat buhayin po. Ang China po ang siyang tagapagtaguyod po ng nuclear disarmament noong pa man. And we have of course the Nuclear Non-Proliferation Treaty. At least nandidiyan po yan na hindi po dapat kumalat pa ang nuclear weapon sa mundo. So this is a good point in history na tayo ay lalo-lalo ng Pilipinas at mamamayang Pilipino ay tumulong po sa panawagan dito sa nuclear disarmament, pagkadidisarma, pagkatanggal ng nuclear arms sa lahat ng bansa sa mundo nang talagang matigil na po yung panganib na tayo ay through deliberate or accidental circumstances ay matulak sa global Armageddon, the end of the world, which is certain. Now, itong ginawa ni Trump po, itong anunsyo ay na ibabalik ng ilang segundo yung nuclear clock, no? Kasi yung Society of Atomic Scientists merong ginawang nuclear clock 50 years ago na parang orasan na kung may mga nuclear crisis lumalapit po yung kamay ng segundo sa midnight, no? Malapit na tayo, 5 seconds na daw tayo sa midnight nung nakaraang administrasyon ni Biden. Mukhang ngayon mga 10 seconds away na tayo ulit sa nuclear holocaust, ano? At kung ito ay magtuloy-tuloy, sana maibalik na po sa 1 oras, 2 oras, 3 oras to nuclear doomsday. So this is good news and this is happy news. So we can concentrate as a global people, as a humanity, we can concentrate on forever peace and prosperity. Ano po masasabi ninyo sa mga revelasyon, no, at mga hakbang ng Trump administration sa unang bahagi pa lang ng kanyang bagong termino? Kamentong, marami na po siyang mga executive order at mga talagang naibulgar, no, kagaya dito sa weaponization ng gobyerno nila laban sa mga kalaban sa politika, yung censorship, no, na ginagawa nila pagkalaban sa politika o iba sa kanilang mga naratibo, pati yung yung religious freedom na nagkakaroon ng biases, no? Nagkakaroon sila ng anti-religion, anti-Christian doon sa Amerika at nabulgar nga rin kahit doon sa Europa, no? Kahit na magdasal daw talagang ginigipit din nila. Itong mga ganito pong mga usapin na ngayon na nabubulgar po, gaano po ito kahalaga na ngayon ay gumawa ng hakbang ang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, kagaya po ng ganitong problema na maaari din nating masabi na ito'y nagaganap din sa ating bansa? Well, yan ang tinatawag nilang woke ideology, yung alternatibong pag-iisip sa mundo at sa buhay, sa mga relihiyon. At ito po ay itinataguyod nga ng Democrats for the past 20 years, no? And ito ay pilit na sirain ang value system ng sangkatauhan from the stable
firm family set of values, high regard for life, anti-abortion, for example, giving sila for abortion, for kung ano ang sari-saring mga woke ideology nga ang tawag. Ano? And kaya kalaban na kalaban po ni Biden noon sila Putin or si President Xi Jinping, two societies where conservative values are still upheld, ano? Family values are still upheld and so on. So yan po ang ngayong bagong pagbabalik po ng Estados Unidos na pinipilit po ni Presidente Trump doon sa more traditional values, no? And this is good for the stability of humanity, the stability of the world. So I think dito sa Pilipinas po, marami din po tayong ganyang problema sa value system po natin na tinutulak po ng mga ilang sektor sa lipunan po natin, ano, na nakakapanggulo po sa kaisipan ng Pilipino, ano. So it is also a good opportunity for us to refocus on the traditional values, family, faith, whatever religion, but faith in humanity and constructive work, constructive livelihood, self-sufficiency at itong mga values na to. Kamentong, ito po bang pagpihit ng Amerika, no, sa ilalim ng bagong administrasyon, no, tungo na dito sa isinusulong na kapayapaan at more on paano sa paglago ng ekonomiya? Ganito na ba ang pihit ng karamihang mga bansa sa buong mundo at nasaan na ngayon ang Pilipinas? Well, nakikita natin ang similar trend, no, o kaparehong trend o direksyon sa Europa. The more conservative governments, our political parties are now gaining ground, tulad sa Germany, sa Alemania, kung saan ang AfD, the Conservative Party na sinisiraan po ng mga woke parties tulad ng Green parties na ito ay neo-Nazis daw and so on. No, they're just more conservative, no? At sila po ay umaangat na po ngayon sa mga politika po. Sa Hungary, of course, si Orban, who has always been more conservative in terms of these values. Sa Austria, if I'm not mistaken, si Fico, Slovakia po. So, ganyan po, bumabalik no, parang pendulum, no? Yung swing ng pendulum ay bumabalik po sa more stable, more traditional values, no? Sa Pilipinas, I think nabulabog po talaga tayo dito sa panahon ng mga dilaw ng napakatagal po, no? So, I think lumalala po yung sitwasyon under President Bongbong Marcos, no? That is why I think it's important to balance off this situation sa Pilipinas by having more political leaders that will be bringing the country back to the more stable and traditional values.